love, fun, and story. Welcome to the Galano family. Hello mga Zai, welcome back sa ating channel. Sa mga gustong pumunta sa Finland tapos gusto nilang malaman kung magkano ba talaga yung sahod ng isang kasi tatlo yung ano dito mga Zai, tatlo yung parang stage when it comes sa care, sa healthcare. Hoiva avustaya yung tawag nila, hoiva avustaya or assistant nurse. Tapos lahihoitaya or practical nurse, at saka yung sairaanhoitaja or nurse, licensed nurse. So iba yung kategory nila mga Zai. Ang sairaanhoitaja, sila talaga yung pinaka-professional sa tatlo. Tapos yung practical nurse is parang ano lang siya. Nag-aral kami ng, yung iba is 2.5 years, 2 years, ganun. Tapos yung nurse, 3.5 years yung pinag-aralan nila. Tapos sila talaga yung may obligasyon. Mas mabigat yung mga obligasyon nila when it comes sa gamot, sa pakipag-usap sa doktor, ganun. Compared sa lahihoitaya. Ang lahihoitaya, nagbibigay din sila ng gamot. Kailangan din naming mag-take ng exam para lisensya kami. Kasi kung hindi kami lisensyado mga Zai, parang under pa rin kami. Kahit nakatapos kami ng lahihoitaya, kung wala kaming lisensya, parang magiging under lang kami sa assistant nurse. Ganun yung nila dito, sistema. So ngayon, sasabihin ko sa inyo, sa mga gustong malaman, kung magkano nga ba talaga yung sahod. So yung ibibigay ko sa inyo na info about sa salary mga Zai is basic lang siya. Hindi siya kasali sa weekend, sa holiday, sa Sabado na sahuran. Uy, tugnaw. Mahangin. Simula tayo sa Hoiva avustaya. Ang Hoiva avustaya ay isang assistant nurse. Yung ginagawa nila, assistant nurse. Ang tawag sa amin, Hoiva avustaya is assistant nurse. Ang obligasyon lang nila is magpakain, maglinis, magpunas ng puwet, magpaligo ng mga matatanda, ganun, or magbigay-bigay ng mga activity. Yun lang yung nila, pero hindi sila allowed kasi wala silang lisensya. Hindi sila allowed magbigay ng medicine. Wala din silang nakafocus na matanda or pasyente na sila talaga yung mag-a-assist palagi. So, hindi sila allowed dyan. Iwan ko sa iba kasi doon sa amin, ganun. Na hindi ka pwedeng magbigay ng gamot. Wala kang client or pasyente na ina-assist mo. Ikaw yung may obligasyon sa kanya. For example, kung nag-iba yung diet ng matanda, ikaw yung mag-assist sa kanya, magre-record lahat ng niya. Mga kailangan, ikaw yung magkukontak sa pamilya niya kung may mga emergency or may mga kailangan bilhin, ganun. So, ang sahod ng Hoiva avustaya or assistant nurse is starting from 2,100 euros until 2,300. So, euros per month. Basic salary lang yun siya mga Zai. Tapos, hindi po kasali yung evening shift, weekend, and saka holiday. Yun na salary. Basic lang. Tapos sa lahihoitaya mga Zai, ang lahihoitaya, naglilinis din sila, nagpapaligo din kami, nagpapakain kami, nagpupunas din kami ng taay, ng puwet. Same trabaho pa rin sa Hoiva avustaya, pero yung kaibahan lang is meron kaming sarili naming pasyente. Pero hindi naman yung pasyente yan, hindi naman siya ibig sabihin na may sarili kang pasyente. Yun lang yung pasyente mo na aalagaan mo araw-araw. Ikaw lang yung in charge sa well-being niya. Ayan, kung for example na aksidente yung matanda before, naglalakad pa siya ng kanya lang, wala siyang wheelchair, wala siyang rolatory na gamit. Tapos ngayon na dapa siya. So magiging bago yung plan niya. So
kailangan mo yung i-record ulit, mag-assist ka in 6 months kung ano yung mga nabago sa health niya. Normal pa ba yung kinakain niya or kailangan nang i-blend. Tapos, ganun, ikaw yung makikipag-usap sa makikipag-meeting ka sa pamilya niya. Na i-inform mo kung anong mga kailangan niya. Yun yung mga responsibility. So, medyo mabigat-bigat yung responsibility ng lahi Huytaya kaysa Huyva Abustaya. So, i-assist mo yun. May tawag kami dyan, Rai. Nakalimutan ko lang kung ano yung meaning. So, ganyan. May mga assessment siya na every 6 months i-assist mo yung pasyente mo or every 3 months or merong pag na-aksidente kahit hindi pa umabot ng 6 months, kailangan mo na siyang i-assist. Kasi mag-iiba yung mga daily needs niya. So, ganun. So, yung sahod ng isang lahi Huytaya ay starting from 2,400 to 2,700. Basic, niya mga Zay, basic salary. Ayan, depende din sa experience. So, at saka yung lahi Huytaya, nagbibigay din sila ng gamot. Nagbibigay sila ng gamot. Nag-i-insulin sila. Tapos, meron ding mga part na mga strong medicines, like mga strong painkillers na pwede kaming magbigay. Pero dapat hindi lang pwede na ako lang yung mag-isa. So, kailangan dalawa kaming magpirmahan. Ganito ka-stricto sila dito mga Zay. So, yan yung obligasyon at saka sahod ng isang lahi Huytaya. Ang pangalawa naman ay isang Sairaan Huytaya or licensed nurse dito sa Finland. So, yung licensed nurse, ang obligasyon nila, sila yung magiging parang head. Kung may mga kailangan kami, i-inform namin sila. For example, may nabago. Kasi sila yung, kasi ako mga Zay, sa nursing home ako na-assign. So, kung may mga nakita akong problema sa pasyente or sa residents, obligasyon kong i-inform yung yung nurse about sa nakita kong health issue, like ayaw kumain na yung pasyente or medyo namaga yung mga paa, namaga yung kamay niya, ganun, nagrereklamo, like sumisigaw yung pasyente kasi parang nakikita mo na parang may masakit pero hindi na sila marunong magsalita. So, i-inform yung nurse kasi yung nurse yung nakikipag-usap sa doktor, siya yung magbibigay ng info sa doktor kung anong nangyari. So, dapat na i-report mo din yun siya mga Zay sa kasi may mga system kami na dyan ilalagay yung mga reporting mo every client. So, sila ang mas mabigat yung obligasyon niya kasi sila handle lahat ng pasyente. Kami, handle lang namin yung pasyente namin, tours pa nila, lahat obligasyon nila. Meron din silang sarili nilang pasyente, pero pasyente din nila yung mga pasyente naming mga lahi Huytaya. At ang sahod nila ay starting from 2,600 to 3,000 yung basic salary nila. So, hindi pa yan siya kasali sa mga weekend, evening, tsaka mga holidays. So, yung mga palagi kang nagwi-weekend, mas malaki talaga yung sahod mo. At saka holiday. Digto mo na dili tagigan. Kaya digto mo na sa kuan sa Spunture. Nakukaon ang kadtong Pusnod. Pusnod gani, asam na pusnod. Sa lido naman. Kay kulinary man. Dili mo hapit ra din taog kuan. So, ganun yung mga nila. Ganun yung sahuran dito mga Zay. Kasi sa amin kasi, hindi ka pwedeng lahat ng shift mo ay may weekend. Kailangan mong mag-day off. So, every 3 weeks yung bigayan ng schedule sa amin. So, 3 linggo yung ibibigay sa amin. So, nung 3 linggo na yun, 2 linggo lang yung pwede kami magtrabaho sa weekend. Tapos, yung 1 linggo, dapat day off namin. Ganun sila. So, kung i-base sa akin sa salary ko mga Zay, yung sasahurin ko, kung papasok ako ng morning, evening, tsaka may 2 weekend, isa abot ng mga around 2,700 to 3,000 lang
Ganyan. So, pero kung maano ka, mahilig kang mag-part-time, mag-overtime, aabot talaga siya ng malaki. Pero ngayon kasi, hindi na ako nagpa-part-time tsaka overtime dahil kakapanganak ko lang, maliit pa yung bata, anak ko. So, mas pinili kong basic lang muna yung tatrabahuin ko. Siguro, tsaka na ako magpa-part-time ulit kung medyo malaki na to siya, kaya na siya alagaan ng kapatid niya. So, ganun. So, sa mga gustong magtrabaho dyan, papuntang Finland, may mga agency na nag-hire sa Pilipinas. Kung kayo ay registered nurse. Ayan. So, yung iba is, napunta sila dito, nag-student visa sila. Pero para sa akin, mga Zay, hindi ngayon advisable or hindi siya practical kung mag-student visa kayo dito dahil sa sitwasyon ngayon sa Finland na nag-cut off yung mga healthcare. Ang healthcare nila nag-cut off ng budget. So, marami ang nagtanggalan ng worker. So, mas maigi na kung pupunta kayo dito, mag-apply talaga kayo bilang isang trabahante, hindi bilang estudyante. Kahit work yung ina-applyan yung mga Zay, obligado pa kayo mag-aral pagdating dito. So, kung dumating kayo dito mga Zay, at least na may mga trabaho na kayo at sure. So, may mga agency like Fincare, Silk Road, Silkitie, parang Silk Road at Silkitie is pariha lang ata yan sila. I-search nyo yan sa Facebook. Tapos, Topmake. Staff ED Builders. Yun. At saka, Baruna. Isa sila sa mga agency na nag-hire papuntang Finland. Ano pa kaganda kasi dito is maganda yung education nila dito at saka yung healthcare. Ayan, sobrang experience ko na yung education at saka healthcare nila. Kasi nag-aaral ako na libre habang nagtatrabaho. Anak ko din na 12 years old, nag-aaral siya sa elementary mga Zay. Hindi na namin kailangan mag-isip kung ano yung babaunin niya sa umaga kasi libre na yung pagkain nila. So, mga vaccination. So, ganun. So, thank you so much for watching at sana may natutunan kayo sa vlog na to. At kung may mga tanong pa kayo, huwag niyo kalimutan na mag-comment. I-share niyo itong video na to para kung may mga kilala kayong gustong pumunta ng Finland. Dira do. Pumunta ng Finland. At huwag niyo kalimutan din i-follow ang ating Facebook page kasi mas active ako doon. Pwede niyo akong i-message doon sa Facebook account ko na Thanks for The Galono watching Family. today. The Galono Family So, Way. salamat at See kita-kita you tayo in the dito. next vlog. Have a nice day, everyone.